Napag-aralan natin na ang pagsamba ay hindi lamang dito natatapos pag linggo, mula alas 9 hanggang alas 12. 24/7 po ang pagsamba. Ibig sabihin, lahat sa buhay natin, dahil ang Holy Spirit nasa atin, sa udyok ng banal na Espiritu, tinutulungan tayo, lahat ng bahagi sa buhay natin ay nagiging pagsamba sa Diyos. Maliwanag po ba? Okay. Pangalawa, bakit dapat nating ibahagi magandang balita sa mga tao? Dahil, pangalawa, ito ay ang pananagutan mo sa lahat ng tao. Sabihin natin, pananagutan. Lahat ng tao. So napag-aralan natin bilang isang Kristiyanong alagad ni Kristo, meron pala tayong pananagutan, may duty tayo, may tungkulin tayo. Yung ibahagi natin ang magandang balita, ito ay tungkulin ng isang totoong Kristiyano. Naintindihan niyo po? At napag-aralan natin na yung pagbabahagi ng magandang balita ni Kristo, ito ay hindi nakabatay kung ayaw mo o gusto mo. Ayon sa sulat ni Pablo na pinag-aralan natin, whether we like it or not, ibabahagi natin ang magandang balita ni Kristo. Ibig sabihin, we have no choice. Sabihin mo sa katabi mo, no choice. Amen. Sabi nga ni Pablo, kung ibahagi ko ito, meron akong gantimpala. Pero kung hindi ko ibabahagi, mananagot ako sa Diyos. Napag-aralan natin na pwede pala tayong disiplinahin ng Panginoon kapag tayo ay Kristiyano pagkatapos hindi mo binabahagi magandang balita. At napag-aralan natin na kapag tayo nagbabahagi ng magandang balita, tayo ay pinupuno ng Holy Spirit. We are filled with the Spirit of God. Pinupuspos tayo. Bakit? Para magyabang? No. Kaya tayo pinupuspos ng Espiritu Santo para magkaroon tayo ng tapang at lakas ng loob. Dahil sa ating sarili, mahiyain tayo. Tayo ay dungo, tayo ay duwag. Pero kapag tayo pinuspos ng banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng tapang, ng lakas ng loob na ibahagi ang magandang balita ni Kristo sa lahat ng tao. At kapag tayo pinuspos ng Holy Spirit, mapupuspos tayo ng kagalakan, ng kapayapaan, mapupuspos tayo ng kapangyarihan para ikapamuhay ang matuwid. Kaya yung mga Christian na hindi nagsishare, tumingin kay Pastor, yung mga Kristiyano na hindi nagbabahagi ng magandang balita, alam nyo, mapapansin nyo sa buhay Kristiyano nila, very dry sila. Sabihin natin, dry. Bakit parang hindi pa kayo kumain ng almusal? Sabihin natin, dry. Yan. Mapapansin mo na parang hindi sila nagagalak, wala silang kapayapaan. Kasi yung kagalakan, yung kapayapaan, sa Holy Spirit nagmumula yun eh. Pag puno ka ng Holy Spirit, dahil ikaw ay kinumit mo sarili mo na magbahagi ng magandang balita, napupuspos ka ng kagalakan ng kapayapaan at kapangyarihan, mamuhay ng matuwid. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi, makinig, ang kaharian ng Diyos ay hindi inumin at pagkain, kundi ito'y kapayapaan, ito ay katwiran at kagalakan sa Espiritu Santo. Gusto mong mapuspos ka ng Espiritu Santo? Alam niyo, pakanasain natin yun dahil ang utos ng Panginoon, dapat ang totoong born-again Christian, araw-araw, puspos ka ng Espiritu Santo. Hindi yung paglinggo ka lang napupuspos. At napupuspos tayo kapag pinapagamit natin ang sarili natin na magbahagi ng magandang balita ni Kristo. You know, I don't want to be a dry Christian. Ayoko maging tuyot na Kristiyano. I want to be excited with my faith. Alam niyo kung bakit? Pag nakita ng mga tao na ikaw ay excited ka sa pananampalataya mo, alam niyo, nakakahawa yun. Sabihin mo sa katabi mo, nakakahawa. And you know, people will be attracted to Jesus. Makinig, yung mga tao ma-attract kay Jesus dahil sasabihin nila, ang sarap pala maging Christian dahil nakikita sa buhay mo na kahit may problema ka, may kagalakan ka. Why? Dahil punong-puno ka ng Holy Spirit. Naintindihan niyo, mga kapatid?
Tumayo po tayong lahat. Buksan natin ang ating Biblia sa Roma chapter 1. Maaring itanong ninyo, makinig kayo, Pastor, bakit linggo-linggo na lang paulit-ulit ang scripture reading natin? Makinig kayo. Hindi ba nyo napansin yung mga komersyal sa TV paulit-ulit? Alam nyo kung bakit? Alam nyo wisdom noon? Pag paulit-ulit natatatak sa subconscious mo, yung produkto, isang araw, bibili ka na. Kung ang mundo nga ginagamit yung paulit-ulit, how much more tayo mga Christian? Kasi kadalasan po tayo, hindi tayo makuha sa isang turuan lang. Kinakailangan paulit-ulit, dinadaanan natin palagi, hanggang sa matatak sa isip at puso natin, yung salita ng Diyos. Mas gusto ko na yung ganon. Alam nyo, sa totoo lang, hindi lang po kayo natututo, maski si pastor natututo ako. Baka akala nyo, yung mga pastor hindi na kinakailangan matuto. Kung merong unang dapat matuto at mag-aral, dapat ang pastor. Ang hirap kasi pag ang pastor hindi mag-aaral. Roma chapter 1, buksan po natin, bagong tipan, mula verse 8 hanggang 17. Kung nyo nakita na, babasahin po natin ang sabay-sabay lahat. Okay? Ready? Read. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral na magandang balita tungkol sa kanyang anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Nananabik ako makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais kong makahikayat din dyan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hentil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko'y kinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mga minamahal kong mga magulang at kapatid kay Kristo, pinagmamalaki ko po na sabihin sa inyo, ito po ang mga salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Dumako tayo sa ikatlong dahilan, bakit dapat natin ibahagi ang magandang balita sa mga tao. Pangatlo na po. Ikatlong dahilan, bakit dapat mo ibahagi ang magandang balita ni Kristo. The number 3 reason, ayon kay Apostol Pablo sa kanyang sulat, bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita tungkol kay Kristo, dahil ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sinumang sumasampalataya. Sabihin natin lahat, kapangyarihan ng Diyos. Yung palang dahilan. Dahil yung magandang balita pala, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat nating ibahagi ito sa mga tao. Sabi nga ng verse 16,
Hindi ko'y kinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Yung salitang kapangyarihan, makinig po kayo, sa Griego, hindi ko na po inilagay dyan, simpleng salita lang po yun. The word power o kapangyarihan sa Griego is dunamis. Sabihin natin, dunamis. Doon kinuha yung salitang dynamite o dinamita. Now we know that the dynamite, it packs such explosive power. Yung dinamita, alam natin pag sumabog, napakalakas ng kapangyarihan. Kaya yung magandang balita, ikinumpara ito sa isang napakalakas na kapangyarihan, such explosive power. Yung pala magandang balita na pinag-aaralan natin at daladala natin, ganun pala makapangyarihan yun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pala basta-basta yun. Naintindihan nyo? Tandaan natin na ang lahat na nakikita at hindi nakikita ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. That's how powerful our God is. By His Word, everything was created. Ang kapangyarihan ng Diyos, ito yung humati sa dagat nung panahon ni Moses. At ang kapangyarihan ng Diyos ang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Ganon makapangyarihan ang Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Kaya yung taong patay sa kasalanan, na hindi niya kayang buhayin ang sarili niya, hallelujah, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, yung taong patay na yon sa kasalanan, kayang bigyang buhay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Dahil ang mabuting balita, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas. Sabi nga po, ang bawat sumasampalataya. Amen? Alam nyo, let's be honest with ourselves. No? Dapat malaman natin ito eh. Wala tayong kakayanan na makalaya sa pagkakagapos sa kasalanan. Meron ba dito? O doon sa pagkakagapos ng dyablo sa buhay natin? Mula sa kapangyarihan ng kadiliman, wala ni isa man sa atin ang kayang lumaya doon. Tanging ang kapangyarihan lang ng Diyos ang pwedeng magpalaya sa atin sa lahat ng mga ito. At ang kapangyarihan ito, mga kapatid, wala ito sa kanino mang tao. Wala ito sa kanino mang santo, lalaki o babae. Wala ito sa anumang ritual o seremonya, wala ito sa anumang relihiyon, wala ito sa anumang technique or human strategy, wala din ito doon sa mabubuting gawa. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa mabuting balita tungkol kay Kristo. Nandun. Doon sa magandang balita na ipinipreach, nandun ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sinumang sumasampalataya o mananampalataya. Alam nyo, maliban sa magandang balita, tumingin lahat kayo kay Pastor. Walang taong maliligtas, hindi lang sa impyerno. Walang taong maliligtas sa mga maling paniniwala. Walang taong maliligtas doon sa kadiliman ng isip. Kasi doon tayo nililigtas ng Diyos eh. Maliban sa magandang balita, wala talagang kaligtasan ang tao. Kahit na relihiyoso pa yan. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa mabuting balita.
tungkol sa Panginoong Jesucristo. Maliban na ang tao mapakinggan niya ito at siya'y magtiwala doon sa magandang balita, sumampalataya sa magandang balita tungkol kay Kristo, hindi siya talaga maliligtas. Mga kapatid, makinig kayo. Mahal niyo ba mga pamilya niyo? Mahal niyo asawa niyo, mga anak niyo, mga kamag-anak niyo? Kung mahal ninyo, ibahagi ninyo magandang balita. Tandaan niyo yan. Kung sinasabi mo, Pastor, mabait naman ang anak ko mabait ang asawa ko. Hindi. Kahit sinasabi mo mabait yan, impyerno ang punta niyan. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos wala doon sa kanyang kabaitan. Ang kapangyarihan ng Diyos na dalhin siya sa langit ay nandun sa magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya alam niyo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, kung mahal ninyo ang pamilya ninyo, buksan ninyo ang tahanan nyo sa Bible study. Ayan, ang dami mga kapatiran dyan, oh. Pwede na mag-Bible study ang mga yan. Isama ninyo dito para makapakinig ng salita ng Diyos. Kung talagang mahal ninyo, lalo na yung mga kamag-anak ninyo. Kasi gusto kong sabihin sa inyo, maliban sa magandang balita, hindi sila maliligtas. Hindi sila maliligtas. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa magandang balita ni Kristo. Palakpakan ng Panginoon. Sa verse na ito ay may 4 na bagay na nais ibahagi si Apostol Pablo sa atin. Makinig kayo mabuti. I want you to listen. Kung pwede po, mag-take notes kayo. Yung mga verses, ipa-flash po natin dito, pero isulat ninyo yung mga verses for further review and study. Makinig po kayo. May 4 na bagay na gustong ibahagi si Apostol Pablo sa atin tungkol sa katotohanan ito na ang dahilan bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita sa mga tao dahil pangatlo, ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sino mang sumasampalataya. Now, listen. Kung ang magandang balita ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sino mang sumasampalataya, anong dapat mong gawin? Makinig. Number 1, hindi mo ito dapat ikahiya. Hindi mo ito dapat ikahiya. Kinahihiya mo ba, Kristiyano ka? Kinahihiya mo ba ang salita ng Diyos? Umid ba ang dila natin? Number 1, kung ito'y kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang sino mang sumasampalataya, number 1 na dapat mong tandaan, hindi mo ito dapat ikahiya. Sabi ng Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Sabihin mo ngayong umaga, hindi ko ito kinahihiya. Oh, come on. Liars go to where? Not liars go to hell. Liars go to church. Nais kitang tanongin, kinahihiya mo ba si Kristo? Kinahihiya mo ba yung pananampalataya mo? Naalala ko yung sabi ni Brother Eddie nung minsan tumayo dito. Brain mo, 10 taon, 20 taon ka ng Kristiyano, hindi alam ng mga kapitbahay mo, hindi alam ng mga kasama mo sa trabaho, born again Christian ka pala. Hello? Kung ang mabuting balita ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang sino mang sumasampalataya, hindi mo ito dapat ikahiya. May kasabihan nga, di ba? Ang nahihiya lang yung hubo. Sabihin mo sa katabi mo, yung hubo. Yun lang ang nahihiya. Naintindihan nyo, mga magulang ko at mga kapatid?
Alam nyo, sa original text na ito, sa Greek, yung verse 16 nagsisimula sa sapagkat. Ibig sabihin, yung verse 16 na sinabi ni Pablo na hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, ito'y konektado doon sa mga naunang verse. Ano ba sabi ni Pablo sa verse 14 at verse 15? May pananagutan ako sa lahat ng mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang, kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Kaya kung isusunod mo verse 16, dahil gusto niyang ipangaral ang magandang balita sa Roma, sabi niya, bakit ko gusto ipangaral ang magandang balita? Sapagkat hindi ko ito ikinahihiya. Amen? Amen po ba? Noong Biyernes Santo, naimbitahan ako doon sa tatay ni Pastor Rick na Kaburol. Pagkatapos ng prosesyon, ang daming dumalong unbeliever, mga Katoliko. At ay preach ko yung si Dimas, yung ipinakong kasama ng Panginoon. Sabi ko nga doon sa mga nakikinig, sabi ni Dimas, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ko sa mga tao, dami. Halos yung first floor ng Santiago sa Santa Ana na puno. Sabi ko, hindi sinabi ni Dimas, alalahanin mo, Panginoon, na sumasama ako sa prosesyon. Yung mga tao tahimik. Ikinahihiya mo ba magandang balita? Yung bang mga kasambahay mo narinig na? Yung mga kasamahan mo sa trabaho narinig na? Yung mga kasamahan mo sa ibang gawain, narinig na ba nila tungkol kay Kristo? Hello? Kaya kung ang magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mo to dapat ikahiya. Hindi nga tayo nahihiya magmura eh. Nung hindi pa tayo Kristyano, hindi nga tayo nahihiyang tumaya sa sakla pag may patay. O nagdadala tayo ng mga ginbulag, hindi tayo nahihiya. How much more ngayon na Christian ka, hindi mo dapat ikahiya si Kristo. Kaya nga si Pablo, dahil obligado siyang i-preach sa magandang balita sa lahat ng uri ng tao, gusto niya pumunta sa Roma. Bakit? Dahil hindi niya ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Bakit niya sinabi ito? Makinig. Alam niyo, nung panahong yon, Rome was the center of the world. Yun ang pinakasentro ng mundo. Nung panahon yun, yun ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan. Dahil marami silang sinakop sa Asia, sa Africa, tsaka sa Europe na mga bansa. Yung mga Romano at mga Griego, sila ay itinuturing ng mga Hudyo na mga hentil o unbeliever, hindi mananampalataya. At marami ding mga Hudyo sa Roma nung panahon na yon na nakatira, kaya nga si Pablo, pag pumunta siya sa Roma, magpipreach siya hindi lamang sa mga hentil, sa mga Romano o Griego, pati sa mga Hudyo, magpipreach siya. At nais ko pong sabihin sa inyo, napakahirap nung araw mag-preach sa mga Romano, sa mga Griego, at sa mga Hudyo. Mahirap nung araw i-preach mo si Kristo. Kailangan mo ng tapang at kailangan mo ng lakas ng loob na nanggagaling sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil nung panahong yon, pag si Kristo ipipreach mo, ano nga anihin mo? Iinsultuhin ka. Lilibaking ka. At pag medyo sinasama-sama ka, uusigin ka. Ang hirap. Pero anong sabi ni Pablo? No. Kahit na alam kong daratnan ko ang ganon, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita ni Kristo. Yung unang sulat niya sa mga kapatiran sa Korinto, ito ang sabi niya, no? Ano ba yung attitude ng mga hentil at ng mga Hudyo? Ito yung attitude nila. Kaya ang hirap i-preach ang magandang balita sa kanila. Pero ano sabi ni Pablo, kahit ganun sila, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita dahil itong kapangyarihan ng Diyos.
Sabi niya, pakinggan natin, sabi niya sa unang Korinto, sabi niya, unang Korinto chapter 1, verses 21 to 23, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas, tingnan niyo ha, ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y kahangalan. Pag pala nag-preach ka nung araw sa mga Romano, Griego, mga Hudyo, yung pinipreach mo, kahangalan, kabobohan, kalokohan. Kaya hindi madaling mag-preach sa mga taong ito. Pero tingnan niyo ang sabi ni Pablo. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Di ba si Jesus Christ? Madalas sabi ng mga Hudyo, gusto mong maniwala kami sa iyo, magpakita ka ng mga tanda, ng mga himala. Di ba? Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Alam mo, the Greek mind was so analytical. Yung mga Griego, kung ano ng mga binubusisi nila ng mga philosophy. Kaya ang hirap nilang bahaginan ng magandang balita. Masyado silang nananangan sa karunungan ng tao, yung tinatawag na philosophy. At ang sabi ni Pablo, itutuloy natin, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Bakit sa mga Hudyo, yung pangangaral tungkol kay Kristo ay katitisuran? Alam niyo po kung bakit? Hindi maubos maisip ng mga Hudyo na yung isang tao na hinatulang mamatay sa krus ng isang kakilakilabot na kamatayan, yun ang sinasabing Mesiyas o yun ang hinirang ng Diyos na tagapagligtas. Para sa mga Hudyo, kaya si Kristo katitisuran, ang tingin nila kay Jesus Christ, impostor. Kunyari, siya yung Messiah. Sabi ng mga Hudyo, hindi yan ang Messiah. Kasi inaasahan nila na ang Mesiyas, pag dumating, ibig sabihin, mabikas, makapangyarihan, at palalayain sila sa mga Romano. Kaya sa mga Hudyo, mga kapatid, si Kristo isang katitisuran. At sa mga Griego naman, o sa mga Romano, sa mga Hentil, sabi nga, yung mensahe tungkol sa magandang balita ay kahangalan, kabobohan, kaistupiduhan, kalokohan. Bakit? Para sa kanila, bakit sa mga Romano ito ay kahangalan? Ang ibig nila sabihin, how can you expect something to a man that is condemned to die on the cross? Pagkatapos sasabihin mo, tatawag kayo at mananalangin sa Kanya. Ang hindi alam ng mga tao na si Kristo namatay para palayain ang tao sa kasalanan. That's what people do not know. Kaya alam niyo mga kapatid, the message of the cross is a stumbling block to Jews and it is foolishness sa mga Romano, sa mga Griego. Pero ang sabi nga ni Pablo, pero sa ating mga naliligtas, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Do you believe that? Sa ibang tao, kalokohan siya, kahangalan. Pero sa atin, si Kristo ang kapangyarihan at siya ang karunungan ng Diyos para pumunta tayo sa langit. Purihin ang Panginoon. Palakpakan ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Amen?
Bagamat alam ni Pablo yung attitude ng mga Hudyo at saka ng mga Romano, mga Griego, sa magandang balita, pero sinabi pa rin niya, buong lakas ng loob, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita ni Kristo. Alam mo, makinig, tayo mga Christian, mga born-again Christian, makinig, kadalasan, mga mahiyain tayo pagdating sa Panginoon. Hello. Walang kumibo. Lalo na kung yung taong seseran mo, walang ginawa kundi magpilosopo at saka insultuhin ka at libaking ka. Wala na. Ano nangyayari sa atin? Wala na. Umid na yung mga dila natin. Tiklop na yung mga bibig natin. Hindi na tayo makapagsalita. Alam niyo kung bakit? Makinig kayo. Alam niyo bakit nililibak tayo mga born-again Christian, tayo mga Kristiyano? Ito sasabihin ko sa inyo, this is my experience for how many years as a Christian. Alam niyo yung mga tao, di ba, mga relihiyoso, mga Pilipino, di ba? Hindi nila maubos maisip na ang tao para maligtas, kinakailangan sumampalataya ka lang o magtiwala ka. Kasi nasanay tayo, simula pa nung panahon ng Kastila, na para maligtas tayo, kinakailangan meron tayong gagawin. Alam nyo kasi, yung sinful nature ng tao, yun ang ng makasalan ng kalikasan natin na minana natin kay Adan Na kinakailangan pala para maligtas tayo, may gagawin tayo. Kaya nakita nyo si Adan at si Eva, nung magkasala, kumuha ng mga dahon, nagtagni-tagni, tinakip. Pero anong ginawa ng Diyos? Inalis yun. Ang Diyos nagkatay ng hayop. Kinuha yung balat ng hayop. Itinakip sa kanila. Ang ibig sabihin ng Diyos sa kanila, wala kayong magagawa para takpan ang kahubaran ninyo. Ang Diyos lang ang may magagawa. Amen! Pero alam niyo, nasanay tayo ang mga tao na ibig mong sabihin, sasampalataya ka lang, ligtas ka na. Kaya nga, hindi nila masakyan yung paniniwala natin na kinakailangan magtiwala ka lang kay Kristo. Kaya ano madalas na sinasabi ng mga tao? Purihin ang Panginoon. Sabi nila, kailangan may gawin ka para maligtas ka. Kinakailangan magmiyembro ka sa amin. Or kinakailangan magpabautismo ka sa tubig. O kinakailangan gawin mo to. Huwag mo tong gawin. Pag sinabi mo sa kanila na tanging sa pananampalataya o pagtitiwala kay Kristo, anong gagawin nila sa iyo? Insultuhin ka. Lilibakin ka. At usigin ka nila. Yung matandang sineran ko kapitbahay namin Dati-dati binibiro ako pero nung binigyan ko siya ng Bible study na ginawa ko, sabi ko, tay, basahin niyo yan. Then nagbabasa siya ng Bible para maintindihan ninyo. Nabanggit ko doon na hindi si Birheng Maria ang daan, si Kristo ang daan. Ito pala matanda, hindi pala Kristiyano, Mariano. Kaya nung makita niya ako, pagkatapos nung sabi niya sa akin, alam mo, pastor, yung kumpare ko, yung pinabasa ko yung binigay mo sa akin, sabi nung kumpare ko, nakaka-insulto. Alam ko, nagsisinungaling siya. Hindi yung kumpare niya, siya mismo ang nainsulto sa sinabi ko. Amen? Alam mo, ganun ang sanlibutan. Relihiyoso sila, pero hindi nila matanggap na para maligtas ang tao makasalanan, kinakailangan sumampalataya lang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Kasi, the Catholic mind or the religious mind, I have to do something to gain acceptance and the approval of God. Pero anong sabi ng Biblia? Kapangyarihan ng Diyos sa magandang balita para iligtas ang sinumang sumampalataya.
Nathaniel, pa ikaw maong tubig. Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya nga si Pablo, kahit alam niya na siya uusigin, hindi niya kinakaya magandang balita. Ikaw, kapatid na naririto, alam ko meron dito sa atin, managkikwento sa akin, na inuusig sila ng kanilang mga kamag-anak sa tahanan nila. Pero sa kabila ng mga pag-uusig, ikakahiya mo ba si Kristo? Sabi ni Pablo. Are you listening? Hindi ka ba nakokonsensya na yung kapitbahay mo, yung kasamaan mo sa trabaho, hanggang ngayon, hindi pa niya alam ang tungkol kay Kristo? Hindi ba tayo nakokonsensya doon? Tapos sasabihin natin, hindi ko kinakahiya si Kristo. Pwede bang pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka ba nakokonsensya? Alam mo, kapag kami magkikita-kita nung aking mga kamag-anak, tuwing Pasko, nagre-reunion kami, hindi pwedeng matapos ang reunion namin na hindi ako tatayo. Tanong nyo kay Pastora. Hindi ako tatayo. Bago kami mag-uwian, sabi ko, bago tayo mag-uwian, magtipon tayo sa salas. At doon, sa lahat ng mga kamag-anak namin, ibabahagi ko magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba tayo nakokonsensya? Hello, kapatid? Are you not bothered by your conscience that yung taong matagal mo nang kasama, walang alam tungkol kay Kristo? Yung tatay ni Pastora Julie, Chinese yun, pure Chinese, hindi gaano marunong magtagalog. Anong ginawa namin ni Pastora? Umorder kami sa nagano kami ng Chinese Bible para maintindihan niya. Nung bago mamatay yun, uma-attend, yan, Kuya Ruben, sa bahay ni Kuya Ruben. Right, Kuya Ruben? Yung papa nila, ang papa namin, uma-attend ng Bible study. Tapos na ospital. Nung lumabas sa hospital, sabi ni Pastora sa kanya, Pa, pakinggan ninyo sa DCAS yung Chinese Gospel Program. Inayos pa ni Pastora, right? Yung radyo niya. Ang hindi namin alam, yung biyanang ko, nakikinig pala. Kaya alam ninyo, ang sabi kay Pastora, these were his exact words. Yun daw bina-Bible study namin kila Kuya Ruben, dahil nakikinig siya, kahit hindi siya marunong magtagalog, parehas daw nung narinig niya sa DCAS. Kapatid, hindi ka ba nakokonsensya sa mga kamag-anak mo? Kinakailangan pa bang konsensyahin ka ng Panginoon para ibahagi mo magandang balita ni Kristo? Hanggang kailan tayo magiging pipi? Kadalasan yung pipi, bulag at bingi yun. Hello? Kayo mga kabataan, huwag niyo sabihin, bata pa kami, pastor. No. Walang pinipili ang Panginoon kay bata, kay matanda. Basta't naintindihan mo magandang balita, dapat mong ibahagi dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sinumang sumampalataya. Kaya sa Facebook, sa totoo lang, kaysa kung ano i-post ko, nagpo-post ako ng gospel. Why don't you try? Instead of posting things that are not profitable, walang kabuluhan, why don't you share yung natututunan mo dito? Para ang mga tao marinig nila na meron palang pag-asa kay Jesus. Mga kapatid, hanggang kailan tayo magiging umid? Hanggang kailan tayo magiging pipi? Hanggang kailan ang mga bibig na to bubusalan natin? Alam mo,
Kasi pag ang mga tao, sineran mo at sinagot ka na, ay, pananampalatayang walang kalakip na gawa, patayan. At saka, di ba, sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yun ang mga kanilang line of reasoning eh. Kadalasan tayo, pag binanatan na tayo na gano'n, wala na, tamimi na tayo, hindi na tayo, hindi na tayo makapagsalita. Sabi nga ni Pablo, kahit na gano'n ang attitude nila, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Kahit na merong hindi maniniwala. Alam niyo ba, hindi lahat ng taong sisiran mo maniniwala. Hello? Dahil hindi lahat maliligtas. Do not expect na lahat ng babahaginan mo maniniwala sa sinasabi mo tungkol sa Panginoon. Paanong tatawagin ng Diyos yung kanyang mga pinili para iligtas? Hello? Kung magiging mahiyain tayo sa magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil napag-aralan natin, di ba? Paano tinatawag ng Diyos ang mga pinili niya bago pa itatag ang sanlibutan? Sa pamamagitan ng pangangaral ng magandang balita. Yung mga pinili niya, naririnig yung tinatawag na inward call. Naririnig nila yung tinig, tawag ng Diyos sa loob para sila lumapit kay Kristo. Paano sila sasampalataya kung hindi natin ibabahagi magandang balita? Kung magiging umid ang mga dila natin. Yung aking ama, napaka-pilosopong tao noon, mga kapatid. Ang hirap mong siran, pag sesiran mo siya, bablangkahin ka agad. O bakit si ganon? Bakit si ganon? Ba? Alam niyo ginawa ko, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, paano gagawin ko para yung tatay ko malaman niya magandang balita tungkol kay Kristo? Yung statement of faith natin, alam ni Pastora yan. Sabi ko, Dad, pwede ba yung statement of faith ng church? Alam mo yung tatay ko, gustong-gusto niya yung ganon, yung hinga mo siya ng tulong. Pwede ba yung statement of faith ng church, i-translate nyo sa Tagalog? Totoo nga, translate niya. And that's the way. Alam mo, hindi mo siya pwede kasing benggahin ng frontal attack. Kinakailangan mo talaga ng wisdom ng Panginoon para ibahagi yung magandang balita. So sa kanyang, alam mo, pinagpaguran niya yun. Kung di ako nagkamali, ilang buwan niyang ginawa. Yung statement of faith ng church, isinali niya sa Tagalog. Pero ako naniniwala, yung magandang balita na yon, tumimo sa puso niya yon. Amen. Mga kapatid, hanggang kailan tayo magiging tahimik? Hanggang kailan tayo magiging tinatawag na patay parada? Sabihin natin, patay parada. Alam mo ibig sabihin ng patay parada? Wala kang pakialam. Basta ligtas ako. Tingin nga kay pastor, basta born again ako, pupunta ako sa langit, may buhay na walang hanggan ako, bahala kayo sa buhay ninyo. Hanggang kailan tayo magiging ganon? Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita ni Kristo. Palakpakan ng Diyos. Kung ang magandang balita ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sino mang sasampalataya, ano yung ikalawang nais na ibahagi ni Pablo sa atin? Hindi natin dapat ikaya. Pangalawa, hindi mo kapangyarihan ang nagliligtas sa tao. Hello. Siguro kaya tayo bantulot, kaya tayo hesitant na ibahagi magandang balita kasi akala natin, pastor, wala akong kakayanan hindi naman ikaw ang hindi, yung kapangyarihan para iligtas ang tao, hindi naman sa iyo, hindi naman sa atin sa Diyos yun. Can I hear an amen to that? Kanino kapangyarihan para magligtas? Hindi sa atin. Sa Diyos. Kaya nga, kung ang magandang balita ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos, dapat malaman natin, hindi mo kapangyarihan ang nagliligtas sa tao. Sabi nga dyan, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, ito sa katunayan ang kapangyarihan ng Diyos.
ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya sa Hudyo muna at gayon din sa Griego. Alam mo, naalala ko yung, si Nanay Elsa nandyan, yung apo niya si Rosette may kaibigang Hapon. Dumalaw dito sa Pilipinas at isinama nila doon sa church isang gabi. Kikinig ba kayo mga kapatid? Are you listening? Kasama nila yung asawa ni Pastor Aaron. Si Sister Julie, pangalan nun. Alam mo, hindi ko talaga pinalagpas kahit na hindi siya marunong mag-English. Ginamitan ko pa siya ng mga illustration at si Pastora Julie, siya ang aking interpreter. At yung nalalaman kong konting Hapon. Alam mo, dun sa bisita ni Rosette na yon, isinare namin ang magandang balita ni Kristo. Hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita, ang magandang balita ni Kristo. Dahil, hindi mo naman kapangyarihan na nagliligtas eh. Kanino kapangyarihan? Sa Diyos. Pwede ba pakisabi mo sa katabi mo, hindi kapangyarihan mo. Tinatamad na yata kayo. It seems to me that you are not excited with what we're talking about. Pwede ba sabihin mo sa kanya, hindi mo kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan ng Panginoon. Kasi kung aasahan ng Diyos yung kapangyarihan natin, walang aasahan ng Diyos sa atin. Tandaan ninyo yan. Kaya siguro bantulo tayo mag-share ng magandang balita kasi inaakala mo kapangyarihan mo ang magliligtas sa tao eh. Alam nyo, walang sino man dito sa lupa ang napakarunong o napaka-clever para ibig sabihin iligtas ang isang makasalanan. Kaya nga, siguro kaya hindi tayo nagsishare, Pastor, ang hirap share niya, pilosopo yan. Iniinsulto ko niyan. Kaya iniisip natin, kapangyarihan natin, no. Ito sasabihin ko sa inyo, makinig, kahit na yan taong yan, nangiinsulto, nanlilibak, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kayang baguhin ng Panginoon ng taong yan at tanggapin si Kristo. Amen po ba? Ano ang trabaho natin? Ibahagi mo magandang balita. Bahala ang Diyos sumipo dyan. Naintindihan niyo po? Do you understand? It's not us. Kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kapangyarihan na magliligtas sa Kanya. Kasi may kadalasan, iniisip natin, Pastor, hindi ako katulad ni Benny Hinn o ni Morris Cerulo, o hindi ako katulad ni Eddie Villanueva. Bakit? Sino ba sila? Sabi mo sa katabi mo, no, si Balasi. Pare-pareho lang tayo. At kaya tayo nagsishare na magandang balita, makinig. Hindi dahil may nakita ang Diyos na maganda sa atin. Kaya niya tayo tinawag na mag-share ng magandang balita dahil kinahabagan tayo ng Diyos. At yun ang gusto niyang ipaalam natin sa mga tao na kung paano kinahabagan tayo, ang mga tao kahabagan din ng Diyos. Hindi dahil nakita ng Diyos, maabilidad ka. Hindi dahil nakita ng Diyos na mayroong magandang katangian sa'yo. Wala nakita ang Panginoon sa atin. Yung tayo'y tawagin niya mag-share ng magandang balita, habag lang at biyaya ng Diyos yun. Yung pagkalooban tayo ng kapangyarihan sa mabuting balita, habag lang ng Diyos yun. Kasi ang akala natin, sila Eddie Villanueva, iba na sa atin. No, parehas lang tayo. Kaya minsan nakakalungkot, may mga Christians na ang dami-dami naman church dito sa Montalban, gusto pupunta pa doon sa mga Christ Commission Fellowship, yung mga fellowship doon sa Quezon City, sa Manila, samantalang ang mensaheng ipinipreach, parehas din. Hello? Hello? Are you listening?
Nakikinig po ba kayo? Ang kapangyarihan wala sa atin. Ang kapangyarihan nasa mensahe ng magandang balita para iligtas ang hindi mananampalataya o ang sino mang sasampalataya. Alam niyo, sa totoo lang, walang karapat-dapat. Tingin lahat kay pastor. Walang karapat-dapat kahit sino man sa atin na magbahagi ng magandang balita. Akala kasi natin, pastor, if I pray enough, or I fast enough, or I serve enough in the church, pwede na akong gamitin na mag-share ng magandang balita. Nagkakamali ka, kapatid. Kay baguhan kang Kristiyano, kay datihang kang Kristiyano, wala sa ating karapat-dapat. No one is deserving. Ang kapangyarihan hindi nakasalalay sa atin. Whether matagal ka ng mananampalataya o baguhan kang mananampalataya. Nasaan ang kapangyarihan? Nandun sa tamang pangangaral ng magandang balita ni Kristo. Sabihin natin, tamang pangangaral. Alam mo, pag tama ang pangangaral mo, ano ang aanihin mo? Tamang mananampalataya. Sabihin natin lahat, kapag tama ang pangangaral mo, ang aanihin mo ay tamang mananampalataya. Pero pag hindi tama ang mensahe mo, ano nga aanihin mo? Yung kaya lang sila lalapit sa Panginoon, gusto nila blessing. Gusto lang nila mapagpala. Tandaan ninyo yan. Pero pag tama, ang pinapangaral mo magandang balita, lalapit sa Panginoon niya na may pagsisisi, may pagtalikod sa kasalanan, at may totoong pagsuko ng buhay kay Kristo. Palakpakan ng Diyos. Tandaan ninyo yan, tamang pangangaral, tamang paglapit sa Diyos. Maling pangangaral, maling paglapit sa Diyos. Tandaan ninyo yan. Kaya alam nyo, mahalaga na tama yung ipinipreach natin. No, Pastor? Brother Ed? Kasi, pag tama ang preaching natin, magpuproduce tayo ng tamang mga mananampalataya. Alam nyo, huwag kayo mainggit sa mga church na ang dami nilang mga miyembro. Gusto rin nating dumami. Diba? Pero kung ang mga miyembro nila hindi naman talaga nagsisi, at ang gusto lang nila sa Panginoon ay blessing, mananagot ang mga pastor na nangangaral ng ganun. Tandaan natin yan. Hello? Alam mo, pang-attract natin sa mga hindi mananampalataya, hindi yung ganda ng music, ni hindi yung tindig ng pastor, hindi yung aircon ang pang-attract natin sa hindi mananampalataya na si Kristo'y namatay para bayaran ng kasalanan at nabuhay maguli para ang tao mapawalang sala. Yun dapat ang pang-attract natin sa mga tao. Yung mga nagmamahal sa Panginoon, palakpakan siya ng malakas. Kaya nga noon, may kausap akong pastor Ang pumapatay daw sa pastor, yung ABB. Alam niyo yung ABB? Hindi Alex Bongkayo Brigade. Ano yon? Pag nag-usap daw mga pastor, may 3 bagay na pumapatay sa mga pastor Hindi naman yung literal na pumapatay. Una, pastor, ilan na attendance nyo? Naku! Pag ang mga pastor nag-usap, ilan na attendance nyo? Pastor, wala pa 100. Mahinang klase kayo. Ganyan no? Pangalawa, baptism. Pastor, ilan na nabautismohan ninyo ngayong taon na ito? Isa lang, pastor. Mahinang klase kayo. Amen? Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Pangatlo, budget. Pastor, magkano ang budget nyo sa isang taon? Yung magkano offerings? Pastor, mababa lang mahinang klase kayo. Yan ang 3 bagay na pumapatay daw sa mga pastor. But I tell you, as long as tama ang ipinangangaral natin, wala tayong pananagutan sa Diyos. Tandaan natin yan. Palakpakan ng Panginoon.
May mga tao na sabi nila, Pastor, saka na lang ako mangangaral. Tumingin sa akin, pag medyo perfect na ako, alam mo, pag ganun ang line of reasoning mo, hindi ka talaga mangangaral. Hello, hello, hello. Hello. Alam mo ba na magiging perfect tayo pag kinuha na tayo ng Panginoon? Doon lang tayo magiging perfect. You know, perfection cannot be attained in this life. Kaya kung sasabihin mo na, Pastor, saka na lang ako mangangaral pag perfect na ako, nagkakamali ka. Alam mo, in the end, hindi ka talaga mangangaral. Hindi ka magbabahagi. You're waiting for something. Kaya may lumapit sa Panginoon, di ba sabi niya, Lord, susunod ako sa iyo. Kaya lang, ipapalibing ko muna yung tatay ko. Ibig sabihin, antayin ko muna na mamatay yung tatay ko. Ano sabi ng Panginoon? No. Pangaral mo, magandang balita. That's it. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Alam nyo, meron ako sasabihin sa inyo. Pakinggan nyo to. Alam nyo, kahit hindi pa tayo perfect, dapat ibahagi natin ang magandang balita ni Kristo. Dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang sino mang sumasampalataya. Hindi natin kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa magandang balita ni Kristo. Nandun sa mensahe. Sabihin mo sa katabi mo, pandilatan mo, kahit hindi ka pa perfect. Saka na, Pastor, pag matured Christian na ako, you know, maturity, yung tinatawag na maturity, cannot be attained hanggat hindi bumabalik si Kristo. We are being matured, yun ang tama. Pero kung sasabihin mo, matured ka na, no. Pakinggan ang sabi ni Pablo, makinig, Filipos, chapter 1. Tingnan yung sabi ni Pablo, Filipos 1, verses 15 to 18. Okay? Thank you. Okay. Tingnan nyo, sabi ni Pablo, makinig para doon sa mga naghihintay pa ng kono para magbahagi ng magandang balita. Ito para sa inyo to. Ha? Inaantay mo pa maging matured ka, inaantay mo pa maging perfect ka, kakamali ka. Ano sabi niya? Totoong may ilan dyan na nangangaral tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at mas magaling sila kaysa sa akin. Nakita nyo Hindi tama yung motibo nila. Ngunit, may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako dito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. Nakita nyo Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nila na lalo pang madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Tingnan sabi ni Pablo, pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papano na ipapangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila. Nakita nyo? Kaya yung mga tao, mali o tamang hangarin, sabi ni Pablo, hindi na yun ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, si Kristo na ipapangaral. Bakit niya sinabi ito? Makinig, at least may matutunan kayo. Dahil naniniwala si Pablo na ang kapangyarihan na magligtas ng sino mang sumasampalataya, wala doon sa nagpipreach. Sabi mo sa katabi mo, wala doon sa nagpipreach. Wala doon sa nagbabahagi. Kasi minsan, kaya tayo bantulot, Panginoon, di ako karapat dapat. Sino ba karapat dapat? Diba? Panginoon, dami ko pang kahinaan, marami ka pang ididil sa akin. Bakit? Sino bang walang kahinaan dito? Sino bang walang idinidil ang Panginoon dito? Di ba lahat tayo ganon? O talagang ayaw lang talaga natin na magbahagi ng magandang balita? Alam mo, di ba may kasabihan? Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming
paraan. Tingnan mo si Pablo, sabi niya, kahit hindi tama ang motibo ng mga tao, kahit tama ang motibo, nagagalak na rin ako. Bakit? Ang ipinapangaral si Kristo. Dahil alam ni Pablo, ang kapangyarihan wala doon sa nangangaral. Ang kapangyarihan nasa mensahe. Naintindihan niyo ba? Walang sumagot. Naintindihan niyo ba? Kasi lahat tayo, imperfect tayo eh. Ang kapangyarihan nandun sa magandang balita. Meron akong sasabihin sa inyo. Pakinggan niyo to. Pakinggan niyo to. Mas mabuti pang magbahagi ka ng tamang magandang balita kahit hindi tama ang puso mo. Kasi yung puso kayang baguhin ng Diyos eh. Kaysa magbahagi ka nito na tama nga ang puso mo, pero mali naman ang magandang balita na ibinabahagi mo dahil ang nakapagliligtas ay ang tamang mensahe na magandang balita ni Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Alam mo, kapatid, diretsahan salita, tapatan tayo, tumingin kay pastor. Ibahagi mo magandang balita kahit alam mo na may mga kahinaan ka pa. Dahil ang Diyos naman na magbabago sa atin di ba? Hinihingi naman natin sa Panginoon na baguhin tayo Pero wag yung mga kahinaan natin na maging hadlang para ibahagi mo magandang balita. Well, of course, dapat tayo maging magandang patotoo. Makinig. Kung hindi ka naging magandang patotoo, makinig ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Hingin mong kahabagan ka ng Panginoon at iayos ang buhay mo. Pero that's not the end of you. Para gamitin ka ng Panginoon. Di ba tayo, lahat naman tayo, may mga bagay-bagay na nadudupilas tayo. Hindi tayo nagiging magandang patotoo, right? Naalala ko na isang araw, nagbayad ako dyan sa Robinson. Merong ano dyan Sino nagbabayad sa Robinson? Wala, ako lang. Ang haba ng pila, merong ano doon yung mga senior citizen. Siyempre, doon ako pumunta sa senior citizen, wala gano, dalawa lang kami. Abay, may lumapit pa naman babae sa akin. Kinalabit ako. Sabi sa akin, nandun ang pila. Ang ibig niya sabihin, bakit hindi kayo pumipila? Alam mo, ginawa ko. Pero alam mo, pinagsisihan ko yun Ang ginawa ko sa kanya, kinuha ko yung karatula na senior citizen, PWD, at saka pregnant women. Alam mo ginawa ko? Kinuha ko, hindi ako kumibo. Kinuha ko yung pinagduldulan ko sa kanya. Tingin siya sa akin. Tinignan ko rin siya. Pero after that, sabi ko, Panginoon, ba't mali yung ginawa ko? Hello? Hello? Pero mas mabuti na siguro yun kaysa binungangaan ko siya. Hindi mo ba nakikita yan? Hindi ka ba marunong bumasa? Pero mali Mali. Hindi tama. Alam mo kapatid, kung tayo naging pangit na patotoo, magsisi tayo, pabago natin sa Diyos ang buhay natin, magpatulong tayo sa Panginoon na tayo maging magandang patotoo, tutulungan tayo ng Diyos, palakpakan ng Panginoon. Sabi ko, mabuti na lang walang kapatiran na nandun. Kasi kung may kapatiran na nandun na nakita ko, para ba yung bibig ko gusto kong ganunin, itago yung mukha ko. No, Pastor? Alam mo, kahit may kahinaan pa tayo, ibahagi mo magandang balita. Wala naman perfect Ang perfect ang salita ng Diyos. Amen? Malapit na ako matapos. Alam mo kung bakit? How many of you believe that the Word of God is powerful? Sinong naniniwala na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? Taas ang kamay! Ano ang sabi ng Isaiah 55? Tingnan nyo.
Pwede bang pakibasa? Sabay-sabay. Ready? Go! Hindi mo alam kasi pag nagsishare ka ng mabuting balita, hindi mo alam kung sino doon ang pinili ng Diyos. Kahit na yung taong yan, manlilibak, iniinsulto ka, kahit na inuusig ka, tinan mo si Apostol Pablo, manguusig, manlilibak, pero pinili ng Diyos, naligtas. Dahil ang salita ng Diyos hindi babalik sa Kanya, na hindi ginaganap ang Kanyang kalooban. May power ang salita ng Diyos, madalas nga i-preach ni Tatay Paking. Sabihin mo sa katabi mo, may power. Alam mo, hindi mo alam ang ginagawa ng Diyos doon sa sinesharean mo. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Dahil yung salita niya, hindi ito babalik sa akin ng walang resulta. Sa dinami-dami ng sineran mo, hindi mo alam kung ano doon ang tutubo. Ano doon ang magpaprosper? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang tungkulin natin, ibahagi mo magandang balita, ang tungkulin ng Diyos, iligtas ang tao. Palakpakan ng Panginoon. Ikatlo, bilisan ko na, kung magandang balita ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos, anong dapat natin gawin? Ito ay sa isip natin. Hindi mo alam kung sino sasampalataya dahil ang Diyos na nagbibigay nito. That's it. Alam mo, i-share mo magandang balita, pero kung sino sasampalataya, problema ng Diyos yun. Hindi mo problema yun. Amen po ba? Amen po ba? Para yung nagtatanim sa Israel, meron siyang bag ng mga binhi. Kukuha siya ng mga binhi, isasaboy sa lupa. Hindi mo alam kung ano napunta sa matabang lupa. Hindi mo alam kung ano napunta doon sa mga dawagan, yung mga tinik o yung mga mababato o yung daanan ng tao. Diyos lang ang nakakaalam noon. Ang trabaho natin, iasik mo yung magandang balita. Amen? Pero yung ang tao sumampalataya, trabaho ng Diyos yun, hindi natin trabaho para ang tao sumampalataya. Sapagat hindi ko kinahiya mabuting balita, ito sa katunayan ng kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. Alam nyo, yung pananampalataya, katulad ng pagsisisi, ang Diyos na nagbibigay. Efeso 2, verse 8 to 9. Efeso 2, 8 hanggang 9, pakibasa sabay-sabay ng lahat. Ready, go. Pakilakas. At that's it. Kaya ibahagi mo magandang balita dahil ang Diyos na nagbibigay ng pananampalataya. Hindi nakabatay sa iyo. Nakabatay sa Diyos. Salvation is from God. Salvation is of God. Walang kinalaman ng tao. Ang Diyos na nagbibigay ng pananampalataya. Hindi mo alam na yung taong yan, kahit manlilibak yan, pero bibigyan ng pananampalataya ng Diyos yan. Di ba? Tayo medyo usigin lang tayo, medyo pilosopuhin lang tayo. Ayaw mo, wala na, umid ng dila mo. Pero hindi mo alam na yung tao pa lang yan ay pinili ng Diyos at bibigyan ng pananampalataya. Kaya alam nyo, kaya ginaganon tayo, magbahagi ka ng salita ng Panginoon. Dahil hindi mo alam kung sino ang mananampalataya. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya. Binibigay niya kung sino man ang loobin niya para ang taong yung magtiwala kay Kristo. Hallelujah. Katulad ni Apostol Pablo, relihiyosong tao, manlilibak, manguusig. Pero anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binago ang puso niya. Nakita niyo bakit? Kinahabagan siya. Wala naman nakita ang Diyos na maganda sa kanya. Anong sabi niya? Ako nga ang pinakamasama sa lahat eh. Pero siya'y kinahabagan ng Diyos. Ikaapat, para magko-communion na po tayo. Kung ang mabuting balita o magandang balita ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos, so ano?
maging dapat attitude natin. Ika-4 at huli, hindi mo dapat piliin ang mga taong binabahaginan mo nito. Hindi mo dapat piliin ang mga taong binabahaginan mo nito. Sapagkat hindi ko ikinahihiya mabuting balita, ito sa katunayan, ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya, sa Hudyo muna at gayon din sa Grego. Ang ibig sabihin ni Pablo, ang magandang balita, hindi ito exclusive. Ito ay para sa lahat ng uri ng tao. Alam niya na ito ay kapangyarihan ng Diyos. No? Sabi niya, una sa mga Hudyo, alam niyo kung bakit? Dahil ang Panginoong Hesus, ang utos niya sa kanyang mga alagad, unahing puntahan ang mga Hudyo. Dahil ang kaligtasan ay magmumula sa mga Hudyo. Di ba si Kristo ay Hudyo? Pero hindi natatapos sa Hudyo. Kung ating babasahin ang aklat ng mga gawa, even sa mga ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, ang magandang balita ay binabahagi na rin sa mga hindi Hudyo, sa mga Hentil. So ibig sabihin, ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Walang pinipili ang Diyos. Kaya hindi tayo dapat mamili. Katulad nga nung sinare ko sa inyo, yung G12 daw. Kinonfirm nila Sister Maricar at Mary Ann sa akin. Ang isang itinuturo daw, kaya alam nyo sa totoo lang, hindi po ako talaga sampalataya sa G12. Hindi natin dapat kopyahin yun eh. Alam nyo kung bakit? Ang pagkilos ng banal na Espiritu, kung ginamit yun sa South America, ibang pagkilos ng Panginoon dito. Naintindihan nyo ba? Anong sabi doon sa G12 na tinuturo sa kanila? Huwag kayo magsishare sa mga mahihirap, sa mga walang pinag-aralan. Magsishare kayo doon sa mga mayayaman at may mga pinag-aralan para mas pakipakinabang daw sa church. Tama ba yun? Hindi tama yun. Dahil ang sabi ng Panginoon, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Palakpakan ng Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, sa aking pagtatapos, tayo bilang mga Kristiyano, makinig, tingin lahat kay Pastor, meron tayong responsibilidad. You know, with the blessing ng buhay na walang hanggan, with the blessing ng pagbabago ng buhay natin, makinig, comes responsibility. May katungkulan tayo, may responsibilidad tayo. Ano yon? Ibahagi ang magandang balita ni Kristo. Ang katungkulan natin, magbahagi ng magandang balita. Ang katungkulan ng Diyos, iligtas ang tao. Mga kapatid, huwag natin baliwalain ang magandang balita. I think this is the most powerful dito sa balat ng lupa. More powerful than all the nuclear bombs combined. Yung mga atomic bomb, mga hydrogen bomb, pagsamasamahin mo yon, hindi kayang tapatan ang magandang balita ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang magandang balita lang ni Kristo ang kayang magligtas sa taong makasalanan para ang taong ito ay lumapit sa Diyos at ibigay niya ang buhay niya sa Diyos, paglingkuran ng Diyos at pumunta sa langit. Meron bang kapangyarihan dito sa mundo na kayang gawin yon? Wala. Ang kapangyarihan lang ay nandun sa magandang balita, si Kristo'y namatay, si Kristo'y inilibing, si Kristo'y nabuhay maguli dahil sa kasalanan. You know, it is a privilege na tayo'y tawagin ng Diyos at pagkatiwalaan niya ng kanyang kapangyarihan sa kanyang salita. Mga kapatid, babalikan ko yung sinabi ko kanina, share the good news, ibahagi mo magandang balita. Kahit hindi ka pa perfect, kahit marami pa tayong kahinaan, ibahagi mo to dahil ito ay responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa atin. You know, huwag nating sayangin yung kapangyarihan yon. Anong gagawin mo? Ikaw kapatid na nandito. Ngayon nalaman mo na yung pala magandang balita ay kapangyarihan ng Diyos. Anong gagawin mo? Itatago mo sa bahay? Ilalagay mo sa baol? Sususian mo sa aparador? O yung magandang balitang yon, ibabahagi mo, magsisimula sa tahanan mo. Mga kapatid, ibahagi natin ang magandang balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sino mang sumasampalataya. Purihin ang Panginoon.